ang pag-uusapan, lamang na lamang dyan ang Bicolandia dahil meron silang lata-latang balaw, bloke-blokeng dinailan at okoy na alamang sarap naman! Ang tiga Kabusaw, Camarines Sur na sinora, namamakyaw ng balaw o maliliit na hipon, mapuputi, mas matigas, pero higit daw na malasa. Ang kanyang dahilan para gawin itong dinailan, isang local delicacy ng Kabikulan. Kadalasan itong nabibili sa mga palengke na bloke-bloke o hindi kaya pahaba. 40 years na po kami na gumagawa ng ganyan. Nakatulong ko po mga apo ko, asawa ko. Ang paggawa ng dinailan, hindi raw madalian. Ito pong 2 kilong asin, sapat na po ito sa kalahating banyera. Pag madami naman po ang asin niya, mapait po yung dinailan niya. Hinalo-halo ito. At saka nilagyan ng pampakulay. Mababawasan po siya po. Ang hinalong balaw, isinalin sa sako. Ito po, dito may ito linalagay sa kawayan para po bukas, wala na po siyang sabaw. Kapag natuyo na ang binilad na balaw, 1 oras itong babayuhin sa tinatawag nilang luba. Siguro mga 3 kilos to. Para po mabilis, makapino talaga to. Nung pino na, isinalin ulit sa sako. Tatalian ko. Para kinabukasan po, ilalagay ko na po dyan sa labas. Dito ko na ilalagay, B. Matutuyo po agad to. Ganito po paglalagay ng alamang sa topping para hindi po sila magdikit-dikit para madaling matuyo po siya. Umaga raw sila kadalasang nagpapatuyo ng mga dinailan. At matapos ang napakatagal na prosesong ito, pwede nang iporma ang dinailan. Ito pong bilog, 1/4 po to. Ito naman po, mahaba, 1/4 din po. Wala pong kinalaman sa hugis, sa kilo po. Ang dinailan, ginagamit ng mga Bicolano pampasarap ng ulam. Pero ang paborito ni Nora, gawin itong ginataang dinailan. Po, ganito. Lalagay ko po itong pinya. Dali, tikman natin! Perfect sa pinya na may dinailan. To, hindi naman maalat, pero may tamis-tamis siyang konti. Ang ibinabagsak na banye-banyerang balaw, mga bagong huli ng mga tinatawag nila piloto, gaya ni Willie. Mula po rito, mga 2 oras sa bangka, akong driver. Alas 4 pa lang ng madaling araw, pumapalaot na siya. Pag laglag namin ng lambat, hihilahin na namin yan. Grabe, nahirapan. Wala ka suma, mga alon. Grabe. Pag marami pong huli, pag mahina, nalipat kami sa iba. Sa loob po ng kalating oras, nakadalawang banyera na ho kami. Tuwing Enero hanggang Marso ang season ng balaw dito sa Camsur. Kaya pagpatak ng 1:00 ng hapon, ang mga tiga-barangay Castillo sa Kabusaw, Camarines Sur may strategy para manalo sa kanilang bidding o tawaran sa bibilhin nilang banye-banyerang balaw. Sige na, tama sa banyera nga ni. Apollo. Patong 120. Ang bidder na si Marlon hindi raw papadaig. Parang laro lang yan pag ako nasa Spaceport. Patong 120. Pag maganda yung alamang, dapat makuha mo. Pag hindi ko inakuha, sayang. Ngayong araw, nakabili ako ng isintang banyera. Halagang 550. Isa. Hindi patong na patong. Mula Fishport, ang mga naipanalong balaw ni Marlon diretso sa kanyang kamalig. Kung saan niya ito inasinan o inaalamang. Dati ang haluan namin dito yon, dati bangka. Kaso, ginawa namin siminto na kasi
Pag bumabagyo dito sa amin, nadadala ng agos, laging nababasag. Ang mga inasinang balaw, sunod na isiniksik sa lata na may plastic sa loob. May mga pamaliliit ng mga matatanda. Mayroong kamay na mabaho, palagaasin ng alamang. Kahit gaano karami ng asin, burok daw yung alamang. Kahapon yung alamang namin kulay puti. Ngayon, kasi nababal na sa asin, nagpipig na siya. Bawat plastic o bayong ng balaw na nasa 25 kilos ang timbang na ibibenta niya ng 500 pesos. Ang specialty ng misis ni Marlon na si Dada, sweet and spicy alamang. Ito yung sariwa, i-drain po natin ito hanggang maalis yung katas niya, tapos nalagyan na po yun ng suka. Pag natuyo na yung alamang, ganito na yung sura niya. Sa isang kawali, nagpainit si Dada ng mantika. Sunod na inilagay ang sandamakmak na bawang. Nung nag-golden brown, idinagdag na ang pinatuyong balaw. Tuloy-tuloy itong hinalo kasama ang food color, asukal, at siling green. Perfect siyang i-partner sa mangga. Gahalo yung tamis at asim. Ang pag-aalamang, 3 dekada ng hanap buhay ng mag-asawa. Kasi yung biyanang ko dati, ganito rin ang hanap buhay nila. Naglipas yung panahon. Naman rin ang asawa ko yung alamang na to. Kami na lang patuloy ng dalawa. Dahil daw sa alamang, napag-aral nila ang kanilang mga anak, nakapagpatayo sila ng bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Si Jinky naman, hindi na mamakyaw ng balaw. Tingi-tingi lang ang kanyang binibili para gawin itong okoy. Masarap siyang gawing ukoy kasi sariwa siya, namis-namis ang alamang namin dito sa Kabusaw. Una munang ginawa ni Jinky ang batter. Ako po kasi suka talaga yung nilalagay ko imbis po na tubig. Mas malasa po siya saka matagal pong masira. Iprinito hanggang naging golden brown. Hahanguin na po natin. Kapag matigas na siya, ayan, crispy na po. Pwede na po natin hanguin. Okay na okay ang lasa ng okoy na balaw. Crunchy siya. Kalasa ng fried chicken yung ukoy na bagoong. Maraming salamat sa biyaya ng dagat dahil malamang sa alamang hindi sila inaalat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.